So yung kopyang ibibigay mo rin dito sa Pilipinas. Ang problema doon, yung ibibigay mo rito, ayaw tanggapin dahil gusto nila yung original. Ang IRS hindi man nagbibigay ng original. Kopya naman lang talaga ang binibigay. So ano magagawa natin? Hindi na tanggapin, hindi rin kami makakuha ng original. Sa pananalita ni Pacquiao, tila may naaamoy siyang politika sa pangingitibaw sa kanya. Usap-usapan ng national decision ng tatakbuhan ni Pacquiao sa 2016. Kung anong posisyon, di pa masabi. Pero kanina ay sinabi niyang wala sa isip yung tumakbo sa pagkapangulo. Sana po ay kalimutan muna natin ang politika at magtulungan tayong lahat para maibsan ang paghihirap ng ating mga kababayan. Nakikiusap ngayon sa BIR si Manny Pacquiao na i-lift na ang garnishment sa kanyang bank accounts at properties. Tiniyak niya na hindi niya tatalikuran ang kanyang responsibilidad sakaling may pagkukulang man siya. Mike? Maraming salamat, Lay Alvis. Sa puntong ito, sige po, kausapin na nga natin ang ating pambansang kamao, si Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Magandang gabi po sa inyo, Congressman Pacquiao. Magandang gabi po. Sir, alam mo na ba ito nung laban ninyo ni Brandon Rios nung linggo? Yung actually po yung garnishment, lumabas po yan bago po mag-barangay election. Bago po, 1 week bago mag-barangay election po. At hindi ko lang po talaga nilabas, hindi ako nagpa-distract kasi nasa training ako, nasa heavy training ako eh. Kaya hindi ako nagpa-distract kung ano mga problema dyan para makafocus ako. And then, napakiusapan ng abogado ko na huwag na mag-issue ng another garnishment sa mga account. Yung may accounts kasi ako na hindi pa na-garnish, yung sa Metrobank. Pagkatapos ng fight ko, inisyuhan din nila. Hindi totoo ba 'yon na hindi sinabi sa iyo ng mga abogado mo? Merong ganung balita eh. Dahil nga makaka-epekto ba talaga sa laban mo kay Brandon Rios? Kung hindi mo nilabanan yung ilagay sa consciousness mo itong napakalaking problemang ito, Congressman? Actually po, talaga, alam ko na po yun. Alam ko na po yun yung garnishment nung bago po ako lumaban. Pero ang akala ko po is nagkasundo na hindi na sila maglalabas ulit ng garnishment sa ibang mga account na hindi pa na-freeze nila. At okay naman at after ng fight ko, naglabas ulit sila. Kaya sabi ko, kailangan ko nang i-depensahan yung sarili ko dahil hindi naman ako magnanakaw, hindi naman ako nagtatago sa gobyerno, hindi naman ako nagtatago sa BIR na yan, kundi sabihin ko, ayusin lang natin. Yung pang-iipit ba, parang isang hayop sakalin mo tapos hindi na makahinga, paano pa mabuhay yan kung isasakalin mo, no? Ilang bank account ang nadamay dito sa warrant of garnishment na ito, Congressman Pacquiao? Masakit lang po kasi pati sa asawa ko, dinamay nila lahat ng account. Oo. Sa mga ilan yung... Ibig sabihin mo ba wala nang natirang pagkukunan ng gastos ang Pacquiao family, Congressman? Wala po talaga, hindi po kami makagalaw. Actually po, sabi ko nga kaya hindi naman ako mahiya na sabihin ko, nangutang ako o dahil para lang makagalaw, pangsweldo sa mga tao ko. And then also, actually, sa totoo lang, noong nangyari yung trahedya sa Tacloban, actually po, nangutang po ako para makapagpadala doon ng tulong sa kanila. Yun po ang ginawa ko. Hindi lang ko lang po sinabi o in-announce sa lahat na nangutang ako para magpadala ng tulong doon. Ginawa ko po yan. At ito, kaya nakikiusap ako kasi gusto kong tumulong. Hindi naman tayo makapurma, hindi naman tayo makatulong ng mabuti. Pero hindi yan hadlang. At actually,
nangutang tayo ulit para pagbayad doon sa bigas na ating dadalhin sa Tacloban at mga sardinas na dalhin natin sa Tacloban. Siyempre sa yung tubig din. Para lang makatulong tayo at hindi ako mapapahiya sa mga kababayan ko na in-announce ko na pupunta ako at magdala ako ng tulong. Congressman, pati ba yung kinita mo dito sa laban ninyo ni Brandon Rios nakasama na rin? Inaabangan din nila yon. Inaabangan na rin nila. Yun. Siyempre. Aha. Kumbaga sa lahat ng account Naging isa ka sa top income tax payers ng BIR noong taong 2012. Anong nangyari at may ganitong kaso laban sa'yo, Congressman? Sa tansya mo, anong doon nangyari? lang po talaga yan sa yung 2009 at saka 2008 po na hindi nila inunol yung copy na ibinigay ng IRS. So yun lang yun ha. Pero anong susunod mong hakbang na base sa payo ng iyong mga abogado, Congressman Pacquiao? May abogado naman ako na nag-asikaso din dyan. At ako nga, nagpapakumbaba na po ako na makiusap sa BIR at alisin naman yung garnishment, no? Yung garnishment dahil hindi naman ako magtatago, hindi naman ako tatakbo. Saan ako pupunta? Hindi ko naman itatago yung mga kayamanan ko kung anong responsibilidad ko. Kung may responsibilidad man ako, ay harapin ko yan. Pangit po yan. May tinatago ako sa tao, tapos sa Panginoon. Nagsishare ako ng gospel of God sa Panginoon. Nagsishare ako, nagpipreach ako, and then may tinatago ako. Anong klaseng tao ako kung ganun? No? Yan ang maano ko lang na maging naman tayo. At ang akin lang po is wala pong kinalaman ang ating Pangulo dito, si Pangulong President Pinoy. Wala pong kinalaman dito, kundi doon lang po sa BIR nagkakaproblema. Ano ngayon ang panawagan mo sa BIR, Congressman? Ano gusto mo? I-lift yung garnishment muna at haharapin mo yung yung kaso mo? O at i-honor nila yung binigay mong, sabi mong kopya ng IRS na galing sa Amerika? Anong panawagan mo sa kanila, Congressman? Opo, kasi pag ganyan kasi hindi maayos yung problema kung ganyan-ganyan, no? Hindi naman ako, sabi ko, alis nila yan para makakilos kami ng mabuti at yung mga tao ko, kulang-kulang 1,000, mapasweldo ko. Yung mga tao ko dito, mapasweldo ko rin sila. Oo. Yun ang tapos yung, siyempre, pagpakain ko sa pamilya ko, buti kung nagnakaw ako o may ninakawan ako, may income akong iba na ninanakaw ko para pangbuhay ko sa pamilya ko. Ito yung boxing. Magkano ba yung buwis na binayaran mo sa Amerika noon, Congressman? Yung pinaglalaban mo na tanggapin nila, na binayaran mo yan sa Amerika, magkano yun? That was 2009 pa po yun at 2008 hindi ko po na ma-recall dahil matagal-tagal na. Oo nga. Pero nandoon naman po sa papel yan. Maraming salamat sa iyo, Pambansang Kamao at Sarangani Congressman Manny Pacquiao. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang panig naman po ng Bureau of Internal Revenue at ng Court of Tax Appeals. Ihahatid namin sa inyo maya-maya lamang. 10 pang mambabatas ang sasampa ng kasong malversation at graft and corruption bukas. Dahil pa rin yan sa pork barrel scam. 3 whistleblower daw ang magdidetalye ng umano'y manumalyang paggamit ng pondo ng bayan. Nakatutok si Susan Enriquez. 3 whistleblowers ang nakatakda umunong lumantad upang ibunyag ang anomalya sa paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAP o mas kilalang pork barrel sa 2 ahensya ng gobyerno. Ayon kay Atty. Levita Baligod, abogado ng whistleblower na si Ben Harloy, handa raw ang mga bagong whistleblower na idetalye ang anomalya. Another scam involving different
whistleblowers. Doon sa new set of whistleblowers, mga dalawang agencies ang involved. Sila yung magsasabi na doon sa ahensya nila, yung boss nila mismo ang naliwanag ng kakutsaba ng mga foundations. Kasi iba-ibang foundations na yan. 10 kongresista raw ang nakatakdang maharap sa kasong malversation at graft and corruption bukas, pero hindi niya pinangalanan kung sino ang mga ito. Aabot daw sa 2.5 billion ang halagang sangkot sa anomalya mula 2004-2010 sa Department of Agriculture o DA pa lang daw ito. Hindi raw sangkot ang mga foundation ng sinasabing utak sa 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lynn Napoles sa naturang anomalya. Dahil mismong ang mga pinuno raw ng dalawang ahensya ang may contact sa iba't ibang foundation. Sa scam na ito, inilalabas di umano ang pondo sa utos ng pinuno ng ahensya kahit hindi kumpleto ang mga dokumento. Sila mismo ang magsasabi na yung mga cash vouchers na prinases nila, marami silang nakalista na objections at saka comments, observations na which were all disregarded by the head of agency. By the head of the agency. Minsan, napapagalitan pa nga sila Minsan, tinatanggal sila sa pwesto. Kung meron silang pag-umaangal sila doon sa head of agency. Ang nakatakdang paglantad ng 3 whistleblower ay kasunod na rin ng mabilis na pag-usad ng kaso sa pork barrel scam. 3 senador at ilan pang opisyal ng ilang ahensya ng gobyerno ang inireklamo ng plunder sa ombudsman. Dati na raw kasi nagreklamo ang mga ito sa Commission on Audit, pero May nagkukwento nga sa akin na isang witness na magiging whistleblower na dati na niyang sinubukan na mag-file ng complaint sa Commission on Audit. Maliwanag ang nakikita niyang anomalya. Pero dinismiss ng Commission on Audit yung complaint niya. sa paano mga dokumentong nakalap ni Baligod, aabot daw sa mahigit 2 bilyong piso ang pondong napunta sa anomalya. Ayon naman kumpirmahin ni Justice Secretary Leila de Lima ang lumutang ng mga pangalan sa isang pahayagan. Ayon kay de Lima, nagtataka raw siya na lumabas ito sa media gayong mahigpit daw ang billing niya na huwag maglalabas ng mga pangalan at impormasyon hanggat hindi pa naisasampa ang reklamo. So nagtaka na naman ako kung bakit may ilan na naman ang mga pangalan na nabanggit dyan sa news item na yan. So such disclosure was not cleared with me. Sa Biyernes, pupulungin ni de Lima ang lahat ng prosecutorial arm ng gobyerno para balangkasin kung paano uumpisahan ang utos ng Korte Suprema na investigasyon sa posibleng pagwaldas ng PIDAP ng government officials at pribadong individual. Balak ko rin na makiusap o makipag-meeting kay Ombudsman para alamin ko ulit kung ano magiging division of labor. I'm thinking of an NBI DOJ Special Task Force for that particular purpose, given the range of the assignment. I had submitted a long list actually to the Department of Justice. Nahihirapan din ng NBI dahil ang nakukuha lamang nila ay yung 207 to 209 na nasa Commission on Audit. Inaasahan ding masampahan ang may 30 mambabatas kaugnay sa tinatawag na congressional insertions. Susan Enriquez, nakatutok